Hello, magandang umaga mga kabagis. Sabi ko sa inyo, pag may update na ng second trans, i-update ko kayo. So ito na ang good news. May update na sa second trans ng SSS o SBWS. Isa pang good news, may update na din sa mga hindi pa nakatanggap ng unang wave ng SBWS. Maiksi lang ang video na to. Ihilingin ko na tapusin mo para mas maliwanagan ka. Para sa ito kabagis. Sabi ko sa inyo, pag may update na, i-upload ko. Ito na. Ang unang update mga kabagis, sinabi ng SSS na may mga delay dun sa mga hindi pa nakatanggap ng first trans. Good news ito sa inyo. Ibig sabihin hindi nawala, kundi may delay lang dahil ito sa mga maling input ng bank accounts o yung mga data. So tanungin nyo yung mga employer nyo kasi mag-i-email si SSS para i-update. May 5 araw lang po para i-update nila. Pangalawa mga kabagis na sinabi dito, for employees who opted to receive their SBWS through MLuiler, ayan, nakalagay po dyan mga kabagis na magte-text po si SSS. Ino-notify po kayo para mabigyan kayo ng mga code na dadalhin nyo. Ngayon nakalagay po dyan mga kabagis na dun lang kayo sa mga MLuiler outlet na may offer na kwarta padala. At hindi yung mga MLuiler outlet na may ML Express business partners. Hindi yun mga pwede mga bagis. So doon sa mga MLuiler lang na may kwarta padala ang pupuntahan nyo. So pag nagki-claim kayo mga kabagis, kung meron kayong UMID ID, yun ang isa sa pinakamagandang gamitin nyo. So napaka good news mga kabagis. Yung mga hindi pa pala nakatanggap dyan, na mga nagte-chat sa akin, nagme-message din sa unang vlog, may pag-asa pa pala. Kung may problema, sinasabi may problema sa number, sa PayMaya account, sa bank account, pwede na pong ayusin ng inyong mga employer. Ito nakalagay din dito mga kabagis, employees who have submitted application for the SBWS program. Ayan, nakalagay dyan mga kabagis. Inonote kapag magkaroon ng mali doon sa bank account, sa PayMaya, uulitin ko doon sa mga numbers, cellphone numbers na binigay sa employer nyo, mag-i-email o magno-notify sa SSS sa inyong mga employer po. So pakisabi sa mga employer na i-check nila lagi ang kanilang email box kasi meron silang 5 araw lang para ayusin ito, para hindi na po ma-delay ang pagbibigay sa inyo ng ayuda. Nakalagay din dito mga kabagis, employer must encode the correct employee information in their SBWS application to avoid delays or rejection of submitted area data. So para maiwasan po na may ma-reject o may ma-delay pa na pagbibigay, pakisabi po sa mga employer nyo o sa mga employer na manonood dito, pakiayos po, pa-double check, pa-triple check ang data na ibibigay nyo kasi nag-aantay din yung mga empleyado nyo. So ayusin na natin mga kabagis. Nakalagay din dito mga kabagis, employee beneficiaries of the SBWS who have received MLuiler transaction reference number. Ito ang good news mga kabagis, yung mga nakatanggap ng reference number ng May 22, void po yun. Huwag nyo na pong pansinin. Kung sinabi ng MLuiler na walang data, tama yon. Yung mare-receive nyo ng May 20, starting May 24, yun po yung tama. So lahat ng nakatanggap ng code ng May 22, disregard nyo po yun. Magkakaroon po kayo ulit ng panibagong code. Okay po? So sinasabi kasi ng iba na wala daw sila natatanggap. Sinasabi ng MLuiler na wala pa yung data. Tapos para ito sa mga umaasa pa na hindi pa nakakatanggap ng mga first trans. Nakalagay po dito na mag-i-email si SSS para i-correct dun sa mga invalid bank account. So hindi nyo na po kayo dapat namang problema kung may problema yung bank account na naibigay nyo o hindi na gumagana kasi mag-i-email po si SSS sa inyong mga employer. Diba? Nakalagay din dito na dapat ma-meet nila yung deadlines kasi pag na-receive na nila yung email, meron lang po silang 5 araw. So sana pag aayusin na nila, yung tama na po ang i-input ng mga company nyo. Nakalagay din dito, for employers who wish to edit their employees invalid lacking credentials due to non-crediting to bank. Ayan. Ibig sabihin, ito na yung mga nagsasabi sa akin na hindi pumasok sa bangko nila. Hindi lumalabas sa MLuiler yung mga code nila. So, pwede nang i-edit ng mga employer nyo yung mga problema sa data nyo. Ayan po. Kalimitan kasi yung problema yung sa TIN number. Hindi nila inimputan ng tama. So, paayos na lang mga kabagis. Nakalagay din dito yung mga gustong ulit lang to mga kabagis. So uulitin ko sa mga
sa mga outlet ng MWheeler na may kwarta padala po ang pupuntahan nyo. Tapos yung mga nagrereklamo po na mali daw yung cellphone number, pwede nyo na pong ipaayos sa inyong mga employer yan. O di kaya nawala yung code, pwede nyo na pong ipaayos ulit yung cellphone number nyo. Okay, maliwanag na mga kabagis, napakalaking good news niyan. Ano pang nakalagay dito? Ayan, andito rin po kung may mga katanungan kayo mga kabagis. Ayan, ito po sa BAR@SBWS_BIR query at bir.gov.ph. Pwede kayo mag-email dyan mga kabagis. Ilakip nyo lang yung mga nasa baba, tulad ng TIN, yung pangalan ng kumpanya nyo. Yan. Tapos sinabi dito mga kabagis, paano malalaman kung hindi naging successful ang disbursement ng subsidy? Nakalagay dyan, makakatanggap naman ang employer ng email galing sa SSS. So maliwanag mga kabagis, may email sa SSS. Yung mga tinatanong na bakit wala akong natanggap, tanongin nyo po si employer nyo, may email po si SSS sa kanila. Tapos nakalagay dito si Secretary si Lambino, sabi niya dito, yan, ito yung sinabi na niya na nagkaroon ng adjustment sa pagbibigay ng second tranche. Kasi dati ang first initial ang projection dapat is hanggang ang first tranche is ang bigayan May 1 to May 15. Tapos ang second tranche is May 16 to May 31. Ngayon nagkaroon ng adjustment mga kabagis. Ang first tranche extended hanggang May 31. So lahat ng hindi pa nakakatanggap ng first tranche, good news ito. Ibig sabihin pwede pa nyong matanggap yan hanggang May 31. So ipaayos nyo na po sa inyong mga employer. Yung mga may problema sa bank accounts, may problema sa PayMaya accounts, may problema sa mga TIN number, may problema sa mga cellphone number, ipaayos nyo na po habang maaga pa. Kasi ang first tranche, bigay ng first tranche, extended na po hanggang May 31. So sa second tranche naman mga kabagis, sinabi din nilang Bino dito na extended ulit ang bigay ng second tranche. So kung ang first projection is May 31, extended po siya hanggang June 16. So yung mga hindi makiklaim pala na first tranche, pwede nyo pong makuha hanggang June 10. So wala po kayong dapat pinag-aalala dyan. So yung mga nagta-chat din sa akin na bakit wala pang second tranche, nagkaroon kasi ng adjustment mga kabagis. So nagsimula na po yung bigayan ng code para sa mga nagtatanggap ng MWheeler sa second tranche noong May 24. So hanggang June 15 po yan. So expect na hanggang June 15 yung second tranche. So medyo mahaba-haba pa mga kabagis kasi medyo ipa-priority nila yung mga hindi pa nakatanggap ng ayuda sa first tranche. So yan mga kabagis, nakalagay din dito mga kabagis na inuulit-ulit talaga ng SSS na paayos nyo na po yung mga bank account, diba? Yung mga hindi dapat ilagay dun pag nagbibigay ng fake bank account number doon sa PayMaya number nyo po, dapat ito po yung dapat nyo ibigay. Yung mga nagbibigay po ng cellphone number, dapat hindi daw po 63 ang simula, kundi 0. Yan, malaking pagkakaiba po nun mga kabagis. So itong update ng second tranche mga kabagis ay para doon sa mga hindi pa nakatanggap mostly. Dapat ayusin nyo na po yung mga inyong mga problema. Kasi maraming nagsasabi sa inyo na nawala daw yung cellphone number, yung bank account nila hindi na daw gumagana. So binigyan kayo ng pagkakataon ulit ni SSS para ayusin yan. So ipacheck nyo sa mga employer nyo na baka may email na po si SSS. Hindi lang yan, 'di ba? Hindi lang yan isa, kundi mas marami pa mga kabagis. So meron, pagka-receive nila ng email, meron silang 5 araw. So siguro man enough na yun para maayos yung mga data ng kanilang mga empleyado, para at least makatanggap naman na ng ayuda. Sayang din mga bagis, hanggang May 31, ulitin ko, hanggang May 31 ang extension ng ating first tranche. So yung mga hindi pa nakatanggap dyan, good news ito para sa inyo. Sa mga second tranche naman na mga nakatanggap na ng May 22 lang code, i-disregard nyo na po yun mga kabagis. Ang i-honor na po is yung lahat ng code na binigay nung May 24. Nagkaroon daw po kasi ng data problem yung SSS. Kaya siguro pag pumunta kayo sa MWheeler, sinasabi nila wala daw pong, parang walang data yung code na binibigay nyo. Lahat po yun, lahat po nang nakareceive ng May 22. Ang i-honor lang po yung lahat na nakareceive ng May 24. Ayan mga kabagis, maliwanag na. So ito ay napakalaking good news dun sa mga hindi pa nakatanggap. Sana matanggap nyo na rin. Anong araw na ba ngayon? 28. So may marami pang araw mga kabagis para sa first tranche. So tawagan nyo na po yung mga employer nyo na kung yung mga problema dyan, na sana i-check na nila.
ang kanilang email account, kasi baka may email na si SSS. Kasi pag may problema ka, i-email ka kahit pang account man yan o ano man. Maraming salamat maliwanag na mga kabagis na meron pong second trans pa ang SBWS ng SSS. At mga kabagis, sa mga gusto ring mag-loan para sa Calamity Loan ni Pag-ibig Fund, meron din akong vlog para dyan. Panoorin nyo po, yan po yung pamagat. Mas madali pong mag-loan sa Calamity ng Pag-ibig. Subukan nyo po mga kabagis. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag kakalimutan mag-subscribe. I-share ang video na to para mas marami ring makaalam. Maraming salamat mga kabagis. Magandang araw.